We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita nga tututukan sa One Western Visayas. 48 anyos nga tricycle driver gintiro patay isang iya man lang kasilingan sa Barangay Boulevard, Molo. Bintana sang nakapark nga van nga nagpadulong sa Bacolod City ginbuka sang kawatan, kwarta kag mga dokumento nataban. Muslim community nagtipon agudbag sa ulog sang Eid al-Fitr pagkatapos ang isa ka bulan nga pagpuasa. 11 katuig nga bata ginaligar ginkastigo sa Talisay City. Iloy kag mga tiyo sini ginatudlo may kahimuan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Saransang Kabaturan, kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Kabisay na katungdan. Ako naman sa Iren Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, tricycle driver patay matapos gintiro sang iya kasimaryo sa Boulevard Molo sa Iloilo City. Mga puso, suspect nakapalagyo illegal nga droga ginasundan nga motibo sa kapulisan sa krimen. Nakatutok, Kim Salinas. Nagurayad, dugoon, kag wala na sang kabuhi ang 48 anyos nga tricycle driver matapos sining gintiro sang iya kasimaryo sa Zone 2 Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City pasado alas 8 kaina sang aga. Suno sa pila ka residente, madamo nga mga lupok sang pusel ang ila nabatian. Tingala ko nga natumbalan ang motor. At tumba sa motor, dayon mga 5 guro kalupok sa unahan namon. Natural nanago kami dayon mo. Sa investigasyon sa kapulisan, posible ginbantayan sang sospek ang biktima nga nagasakay sa motorsiklo sini sa tubang sang Barangay Hall kag gintiro. Nahimo pa sang biktima nga magpalagyo apang ginagasbay ni sang sospetsado kag gin-finishing. Igo sa dughan kag ulo ang naagom sang biktima rason sang iya kamatayon. Sa pagpalagyo niya ginlagas pag siya sang sospetsado kag amo to ginpasundan pagid sang madamo pagid no nga pagtiro. So muna nga damo ang ibo niya kag amo to ang gitunaan sang kamatayon. Ang biktima ang ginkilala kay Zeldimer Halyiga. Samtang ang sospek amo si Gerardo Sofia Jr. alias Bulldog. Lunsay na preso ang duwa sa adto bangod sa illegal nga droga. Sa karon, illegal nga droga ang ginasundan sa kapulisan nga motibo sa pagpangluthang. Naresto ni siya way back 2016 ang aton nga biktima. Kag ang aton suspetsado 2017. May mga information nga nagsululod nga ginamonitor nila kag ginadudahan man nila nga nagbalik man ni sila. Daw nagagwa nga nag-aaway ni sa droga naglaglagan. Sunod sa punong barangay, wala man sa report sa iya nga nakaagi-away ang biktima kag sospek. Apang nagapati ini nga konektado sa illegal nga droga ang rason sang krimen. Wala man kay kung nag-away sila bisan ang pumuluyo, maka-inform sa akon nga nag-away sila kung ano, mapatawag naton sa barangay. Galing siguro gulpiada, muna galing siling kubas kung nagagamit sila sa cellphone, katawganay o kung text. Muna guro nga naginitay sila siguro. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa sospek. Sa CCTV footage nga nakuha sa kapulisan, nakasuksok sa puti nga bayo, nakakalo nga itom, naka-shorts kag nakachinela si alias Bulldog. Padayon ang pagpakik-angot sa kapulisan sa pamilya sa sospek, agud gilayon ini nga madakpan. Nagpaiway naman nga magpa-interview ang mahod sang biktima, ngayara kaina sa crime scene. Upod Kirabel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Mapuso sa Negros Occidental naman, bao 11 anyos nga bata nga babae ginamatihan ginakasigo kag ginamaltratar paha sa kaugalingon niya Iloy kag mga tiyo sa Talisay. Nakatutok kay Lynn Pedraso. Padayon nga nagapaayo sa ospital ang 11 anyos nga bata nga babae nga ginaligar ginsakit sang kaugalingon nga Iloy
kag mga katiyuan sa Hacienda Gloria, Barangay Concepcion sa Talisay City. Sunod sa kapulisan, ginkastigo ang bata pagkatapos ng mga kigailoy nga wala ginpati isang bata ang ginsugo sa iya. Sugo sa nanay nga managub sang tubig, ang bata is wala na puno ang drum nga ginapa sa guban sa nanay kag dito na akig ang nanay no. So ako pati ang mga katiyuan niya sini nagintra na sa pagsakit sa bata. Magluwas sa pagkastigo, ginapahayag nga daw kaangay isang baboy nga ginpreso sa tangkal ang bata sa Iloy Sini. Duwa ka adlaw siya nga ginpriso no sa iya ka sang tangkal and then wala gin pakaon. Pasado las 3 ang kagahon sang Abril 5, sang makakita sang kahigayunan ang bata nga magpalagyo kag magpangayo sang bulig. Nakita sini ang isa ka tiyanggi nga bukas pa sang amuyad nga tinion. Dito, kag nakapangayo isang bulig sa mag-asawa nga Archie kag Maricar ang bata. Suno kay Archie, nakibot ini sa makita ang bata nga puno sang lagob ang lawas. Naggambal sa din niya to. Nga pwede ko to makapangayo sang tubig. Nakibot ko yung mamaya kay kumbagang yung itsura. Naka-jacket siya, naka-hood. Tapos nagalaylay niyang buhok na ano kagang. Na ano ka, sino simo? Gilayon nga ginsibinan ang bata kag ginpakaon. Sangging report sa kapulisan, gindala sa ospital ang bata kag ipa-check up ang mga pila sini. Bali nga likod kag mga kamot. Kabalugi si Lord. Balikan gid namon ang bata. Wala gid sa nasala nga samon sa nagdangop. Preso na ang Iloy kag 3 sini katiyo. Gintinguan sa GMA Regional TV nga makuha ang ilabahin apang nagpamalibad ang mga ini nga maghatag sa pahayag. Sunod sa kapulisan, halimpas ang anong katuig ang bata, ginamaltratar na inisang iya Iloy kag mga tiyo. Kaso nga child abuse ang atubangon sa mga suspetsado. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Iloilo Police Provincial Office imbestigaran ang posible kapaltahan sa operasyon sa Pototan nga nagresulta sa kamatayon ni Corporal Reo Manero. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Veterans Village sa Iloilo City. John, anong latest? Jerd, posible nga mayara sang may salapton sa natabo kay Police Corporal Reo Manero. Gani ang Iloilo Police Provincial Office ang magapatigayon sang mas tulid pagyud nga investigasyon. Dapat body system kung may upod. Ini ang santo sa protocol sa PNP sa pagpatigayon sa surveillance operation ilabi na nga makabig armed and dangerous ang subject. Gani suno kay Major Rolando Aranyo, lakip ang posibilidad nga kapaltahan sa paghatag sang direktiba sa ila pag-istoryahan sa investigasyon nga patigayunon sa IPPO na tuhoy sa kamatayon ni Corporal Reo Manero. Madumduman niya tiro patay sang sospek nga si Michael Solis sa Pototan Iloilo Police aptang nagapatigayon sang surveillance operation. Si Solis ang napatay man matapos matiruhan sang kapulisan sa pursuit operation sa Barotac Tuefo. Yes, no, sir. Actually, there will be review on that para makita nato, no, malantaw nato ang tanan niya mga circumstansya, ang sitwasyon nga nagabot sa tira nga punto. Patag sang bago assign nga OIC sa Pototan MPS kasi Major Ray Pabalan, wala ini naghatag sang direktiba sa pulis nga isahanon nga magkadto sa lugar sang sospek. Nagdiretso dito no after sang amon ding nga pag-conference namon without sang amon kay very eager siya mag-develop kag siguro mag-deliver ilayon. Nag-proceed siya sa area dito maging contact siya kag eventually basi na ano niya lang nagkadto siya dito sa area no. Ang iyan nga tulantan namon way siya kabalunga dito gali ang ang suspect. May kaupod kuntani si Manero nga mapadulong sa lugar apang mangud naghapit pa ini sa Hall of Justice. Naguna sa lugar si Manero. Makabig naman nga leksyon sa kapulisan ang natabo kay Corporal Manero suno kay Aranyo. So may ara kita nga ipatigayunon sila nga review no sa natabo dira so that nga mabalaan naton kung anong mga adjustment nga dapat naton buhaton sa sunod. Sunod naman sa IPPO, magapraton sa nagkalain-lain ng mga financial assistance ang pamilya ni Corporal Manero. Jerd. Madamong gid nga salamat sa update Kapuso John Sala. Mga puso sa Bacolod City naman, baw bintana sa nakapark van hagin bukas ang kabatan. Kwarta kag mga dokumento na tabang. Yaring balita ang aton gintutugan.
Wala na gunahuna ang ini nga mga bakasyonista nga magdasig mabayluhan sa ang kasubo ang ila masadya nga summer getaway halin sa Boracay. Giganaklan, nag-stop over ang mga ini kagabi sa isa ka inn sa Dalan Lacson, Bacolod City antes magbiyahe pabalik kung tani sa Dumaguete City, subong adlaw. Bangod sa tuman nga kakapoy, ginpakamaayos ang 14 tanan ka guest nga pila lang kagamit ang dalon pasaka sa palahuayan. Nalipatan sang OFW nga si Giovanni Iabag sa van nga may unod nga dirhams nga nagablor sang 70,000 pesos. Alas 7 sang aga, gintublag ang mainisang nasapuan nga buka na ang bintana sang van sa driver's seat. Ginransak ang ilang mga gamit kag ang cash, mga dokumento kag passport ang gintaban. Wala sa isip ko nung 11 o'clock, dapat balikan ko. Kasi nung mga bata, pinatulog, isipan kong parang safe na, ewan ko lang, hindi ko lang naisip na bumalik na rin dito, dala na rin na pagod. Palaligban karon sa OFW ang pagkawas sa gabit kag passport bangod manugbalik na ini sa obra abroad. Non-operational ang hotel apang ginpatigayon kuno sila sang abyan nga makagamit sa mga kwarto sa babaw. Bangod non-operational, wala suga, kag wala man nagaganang mas CCTV. Wala man sang gwardiya nga nagabantay sa panibot. Ay, napakasaya namin doon. Pagdating dito, madilim. Walang security guard. Ginahulat pa sa GMA Regional TV nga makahatag sa bahayag ang tagdumalahan sang inn sa Natabo. Ang palahuayan ang nahamtang lang sa tubang mismo sang Tanod Outpost sa Barangay 38 apang natigayon gihapon ang pagpangawa. May mga CCTV man sa tabok apang wala pa nahibaluan kung nagagana. May man CCTV, hindi ako maka-assume. Pero may nakacheck na kung CCTV sa Rosario. Naligay pa sa buong buwas, makakwanta kung mga pangalit na pulig sila. Pero gawin nga mo invest na palot lang. Ayo sa mga nabiktima nga ibalik lang ang passport kag PRC license agud hindi man mabutang sa italital ang palangabuhian sang OFW sa Middle East. Oportunidad Casilio, Adrian Priacos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, Muslim communities sa Western Visayas nagtipon agud magsaulog sang Idil Fitir subong adlaw. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Malapit 3,000 ka mga miyembro sang Iloilo United Muslim Community ang nagtingob agud magselebrara sang Idil Fitr o kun ang Festival of the Breaking of the Fast. Subong adlaw ginasaulog ang katapusan sang Ramadan o kun pagpuasa nga ginakabig isa sa 5 kahaligi sang Islam. Malipot nga programa ang ginpatigayon sa La Paz Gym sa diin na mga Muslim ang nakabaton sang food packs pagkatapos ng isang oras nga pangamuyo. Hindi na po pwede magpasing ngayon dito sa araw na ito. Pero there is still many voluntary fasting during Monday, during Thursday. That is a voluntary. It depends to the people who want to fast. Lakip sa natunan sa mga Muslim sa 30 diyas nga pagpuasa, amo ang pagkontrol sa kaugalingon kag pagpaubos sa isig katao. Ang selebrasyon ang tion man sa pagpalapnag sang kapatawaran. Samtang sa Bacolod City, ginpatpat naman sa sining mga pamatanon ang importansya sang pagsakripisyo kag ang mga prinsipyo nga dala sa Ramadan tubtub sa pagsaulog sa Idil Fitr. Do ginapanunduman kami bilang mga Muslim nga dapat maging religiously observant kami para bilang magtaas sa mga faith sa Islam kag dapat maging mapagkumbaba kami, may tolerance kami sa ibang religion. It is to memorize more surahs, like to memorize, the surah al-Quls, the 3 Quls, and mostly those. Para naman sa mga kababainhan, nangin triple ang ilang sakripisyo sa pag-obserbar sa Ramadan bangod sa pagsipa sa heat index sa Bacolod City. Ang hindi kami pwede nga siling press ibang makapastay inside room. Pero sa amon, stay kami, kami gapon sagwa kahit preparation sa amon nga breaking fasting every day. So, grabe nga challenge kag tanan nalagpasan namon. Sa pagtakop sang Ramadan, handom sa mga lideres sa syudad nga magapabilin sa huna-huna kay tagipusoon sang ilang mga utod ang pagtulunan ni Allah, ilabi na ang mga ginadumilian o kon mga haram sa Islam. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Kapuso mga produkto naman, halin sa nagkailaing na banwa sa probinsya sa Iloilo, Bao. Sikat kagbida sa bazaar sa Kapitolyo.
May mga utan, pagkaon, kag tanom. Nga gipasundayan sa mga banwa sa gitiwat nga bazaar and agri-biyahe kadungan sa selebrasyon sa ika-123 katuig sa semana sa Iloilo sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Tema sa bunga tuig ang More Progress, charting Iloilo's path to global competence and resilience at 123. Magadugay ang selebrasyon tubtob April 12, 2024. Padumduman nga Abril 11, 1901 sang ginisablisar ang Iloilo Civil Government. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Lalaki nga ginapasuni nagapangsaka sa pader sa mga kaingod balay kunyara sa impluwensya sa illegal nga droga, dakop sa bypass operation sa Pavia, Iloilo. Samtang 1.4 million pesos nga valor sa suspected shabu na recover sa Iloilo City proper. Si John Sala nakatuto. Mabuot kag matipanon sa iya mga kabataan ang 36 anyos nga amay nga si Ray Abono Jr. Suno sa iya mga kasilingan diri sa Barangay Tigom, Pavia, Hiposon kag wala sang damo si Ray. Apang may isa lang sila nga reklamo. Si Ray ang nagatigbaliw nga daw isa katuko kun bangag na kuno sa illegal nga droga. Nga atuko, bangot ini kuno ang nagapangsaka sa mga matagas nga pader sa mga pabalay sa iya palibot. Suno sa kasilingan sini nga si Josephine, madamo na sa mga balay nga gitpangsulod ang sospek. Nakibot lang yang babae yang tag-iya daw nga ato na siya sa kwarto ya gahigda gamo ni sa sir gahigda daw. Uy siya may ginapanguha, uy sa kapangawat. Pati si Manang Josephine wala man makalikaw sa bisyo ni Ray. Bangot pati sila ang ginsulod man. Mana kaya ang bata ko mga 3 o'clock nakabugtaw kay nakapasoper ka pangumpra. Uy nakita na tanang nga nagatamo sa bintana nga masaka. Di mayo kay ay natungtungan niya pa ng bike namon. Manang ganing nakita namon sa jaget, kami nagsyaget ang bata kung kigansa. Ganit akong ilapagpasalamat sa nadakpan si Ray sa drug bypass operation kahapon. Nakuha sa iyang pulo ka sachet ang suspected shabu nga nagabugat sang 65 grams kag nagabalor sang 442,000 pesos. Samon sa barangay Masabit, target nga nakuha siya At least damo ang kabataan basi mamakuha niya babot sa drugs bla. Base sa record sa barangay nakaagi man ini sulod sa balay sang isa kalaon bangod sa pamilyar nga tingog nga iya mabatian. Ang tingog ni sawaan. Ang tingog ni sawaan mo, mabatian mo to sa laon. Yes, sa balay nga din Pero yara na siluwas ang pungsod ang iya asawa suno sa mga kasilingan. May hirit pagani si Ray sang ini ang gindakop. Sa bilog nga ano? Nga. Bilog libutan. Ikaw ang godfather sa bilog libutan. Ako ang lord. Naglapot sa 1.4 million pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa kapulisan sa 3 ka mga subject sa drug bypass operation sa Barangay Veterans Village City proper. Ginkilalang mga suspect na alias Carabao nga isa ka high value individual, alias King kag alias Benan na lunsay mga street level individual. Magluwas sa droga, nakarecover man ang kapulisan sa 12 gauge shotgun. Upod kay Hans Di Sheto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 5 ka persona ang nakaagom sang menor nga pila sa lawas sa magbungguan ay ang isa ka truck ag 2 ka prepado nga salakyan sa Barangay Hibawan, Pavia, Iloilo kay inaw sang aga. Sunod sa pila ka nakasaksi sang aksidente, halin sa isa ka subdivision ng isa ka salakyan kag maliko na kuntani sa direksyon padulong sa syudad sang Iloilo sang nabungguan sang truck nga padulong naman ang direksyon sa San Miguel, Iloilo. Bangod sa impact, nag-isi-isi ang dalagan sang truck kag natumbahan pa ang nasumala nga pick-up. Naglinapta sa dala ng mga sinakong nga hog feeds nga karga sang truck. Nakaagom sang gas-gas sa guya ang driver sang pick-up nga mga minor nga pilasman ang naagom sang driver kag 3 ka pasahero sang isa pagid kag salakyan. O halit sang init, mga puso banwa sang San Enrique sa probinsya sa Negros Occidental, ginpaidalom na sa state of calamity bangod sa epekto sang El Nino sa agrikultura sang banwa. Nakatutok live sa Ili Pedreso gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Lynn, anong update? Matapos ang apilas ng pila ka kongresista sa Negros Occidental angot sa pagpatigayon sa cloud seeding. Pila naman kay LGU ang nagdeklara na sa state of calamity bangod sa epekto sa El Nino. Bangod sa epekto sang tuman kainit nga tiyempo sa agrikultura sang banwa, ginpaidalom na sa state of calamity ang San Enrique LGU sa Negros Occidental.
Sa 1,000 ka hektarya nga pananom nga humay sang banwa, 850 ka hektarya diri ang naapektuhan sa pagmalakag paglitik sang duta. Bangod sa nalista nga danyos, ginaprubahan sa Sangguniang Bayan ang rekomendasyon sa San Enrique MDRRMO nga ipaidalom sa state of calamity ang banwa. Turo small farmers, kalabanan sila wala gin makakrap kay ti mala ang wala irigasyon. Iba naman niya, may mga tasok, wala naman nagtulupot kay tungod nagdalom ng level sa tubig. Ininasunod sa LGU ang pinakamalala nga nagyan sang banwa. Magluwas sa wala pa makarecover sa epekto sang African swine fever. Ginigo pa sa epekto sa El Nino. Nagpasalig naman suno kay Tubilyara ang provincial government nga magabulig sa banwa agud makarecover. Ginatinguan na sang LGU nga mabuligan ang mga apektado nga mangunguma kag makapangita sang alternatibo nga pananom samtang nagapadayon pa ang El Nino. So far, this is the worst nga nakaagi sa aton, but we are still expecting mas sobra pa ni with the next month. Adrian, sa karon naglabot na sa hindi magdubo sa 100 billion pesos ang danyos nga gintugas sa mainit nga tiyempo sa agrikultura sa probinsya. Balik sa imo, Adrian. Madamong salamat, Aileen Pedraza. Mga kapuso, pagkompleto sa Cebu Negros Panay Backbone Project ginakabig sa mga negosyante na makabatak sa ekonomiya. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Dako ang nangin perwisyo sa mga negosyo matapos nga nagluntad ang malapnagon nga power blackout sang Enero sa isla sang Panay, gimaras kag pila ka bahin sang Negros Occidental. Isa sa ginalantaw nga solusyon sang gobyerno sa krisis sa kuryente, among Cebu Negros Panay 230 kV Backbone Project. Kahapon ginhiwat ang ceremonial energization sa nasambit nga proyekto sa Bacolod City nga ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Masami nga apektado ang operasyon sa negosyo nga lechon manok kung brownout. Gan isa sa ginalantaw nga epekto sang Backbone Project sa negosyo. Maganda yung negosyo. Para maraming pipili. Nagapati naman ang mga negosyante nga makabatak sa ekonomiya ang pagkumpleto sang Backbone Project. Siyempre ma-minimize na yung ang brownout. Tapos ang amon nga negosyo sige kay kung mag-brand out permi daw ay sing may nagasulod diri sa amon nga bilyaran kay dulom tapos mainit. Madumduman nga naglabot sa masobra 5 bilyones pesos ang halit sa syudad ka probinsya sang Iloilo tugas ang malawig nga power interruption. Nagpasalig ang National Grid Corporation of the Philippines nga tingwaan sini nga ma-stabilize ang supply sang kuryente sa Negros Panay Grid agud malikawan ang mga power outages. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. O balatayan makapuso tatlo naman ka positibo ang kaso sang pertussis o whooping cough na record sa Bacolod City matapos ang ginpatigay ng confirmatory testing sa 4 ka specimen samples. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa pinakauling nga datos sa Bacolod City Health Office, tatlo na kalapsag ang kumpirmado nga natapikan sang pertussis o whooping cough sa syudad humaling January 1 tubtob March 30. Ang isa ka biktima ang kulang-kulang 2 ka bulan samtang edad 2 tubtob 3 ka bulan naman ang 2 pa kalapsag nga nagpositibo sa pamalatian. Sa tatlo, may isa ka nakagwa ng ospital samtang nagapabilin naman nga admitted ang 2. May tag-isa kumpirmado nga kaso sa barangay Tangob, Villamonte, kag Takuling. Sa Barangay Villamonte, may kapistahan pa nga palabuton gani ginapanugyanan gid ang maginikanan nga halungan ng ila kabataan. Stay at home lang anay, especially sa mga parents, hindi lang gid avoid lang gid anay ang crowded places, no. Universal nga mga protocol bala iato lang na i-follow. Bangod sa kumpirmado na nga kaso sang pertussis sa barangay, sugura ng massive vaccination drive kontra pertussis. Pag ako sa barangay, mabudlay patagan sa immunization ang mga teenage parents, ilabi na ang mga wala ginagiyahan sang ilaman mismo ang ginikanan. Hugot niya ginakampanya sa health experts ang importansya sang pagpabakuna, paghibalo sa mga bata nga wala nakakompleto sa bakuna, kag pag-trace sa mga close contact agud mapunggan ang paglaptas sang pamalatian. 4 ka specimen samples ang ginpadala sa Research Institute for Tropical Medicine sa Metro Manila halin sa Bacolod City, kag isa ang nagnegatibo.
Sa bilog ng Western Visayas, 81 na ang cumulative cases ang pertussis, 22 diri ang confirmed cases, 41 ang probable, 21 ang negative cases, 5 na ang nagkalamatay bangod sa pamalatian base sa datos sa Regional Epidemiology Surveillance Unit ng DOH-6. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga puso, duha ka weather systems ang mag-apekto sa nagkraindahin nga bahin sa Pilipinas. Ini frontal system nga nagadala sa madamon nga panganod kag nagatipon sa pagsugatanay sa mainit kag mabugnaw nga hangin. Base naman mga puso sa datos sa Metro Weather, manubok ang chances ng ulan diri sa aton sa Western Visayas magluwas na lang sa pila ka bahin sa Negros Provinces. Sa iba't mga bahin sa pungsod, posible man ang localized thunderstorms, ilabi na sa hapon, gani sa gabi. Samtang nagabuot naman sa 40 degrees Celsius ang maximum heat index. Sa Bacolod City kag Iloilo, subong adlaw. Ginbantayan sa viewers ang eksena si Lilet Matias Attorney at Law considering for the first time, nag-handle na sang kaso si Attorney Lilet Matias sa karakter ni Joe Berry. Madamo sa na-inspire bago bisan first-timer palaban si Attorney Lilet. Hindi sa piyak sa diskriminasyon ngayon nagyan sa unang inadlaw sa law firm. Bantayan ka na 3:20 p.m. mga kapuso sa afternoon prime ang Lilet Matias Attorney at Law. Hindi lang sa asawa ng asawa ko malintaw si Lizzie Lopez kundi sa walang matigas na pulis matinik na misis. Siya si Jack nga isa sa mga mangin police trainees. Actually, ang saya. Sobrang saya po namin sa SETI. Sobrang, welcome. Para kami isang buong family dun sa SETI. Kaya kapag nagtatrabaho kami, mga nagjo-joke kami, sobrang gaan. Yun, tignan ninyo, di ba? Trainee pa lang kasi ngayon si Jack. So, tignan natin, malay mo, sana maging police na siya. Bangod busy na sa work sa Manila, na-miss na sa Ilonggo nga si Myrtle Sarosa ang mga Ilonggo. Ganit plano si Nicono nga magpauli ka mag-bonding sa mga kasimanwa soon. Siyempre, na-miss ko gigidyatin ang mga tao. Like, siyempre, kung ara ka sa Bacolod, sa Iloilo, dito sa Negros area, tanan na tao, gidya sobra, gidya kalambing, kagka-sweet, kag na-miss ko ng pagkaon. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa Mindanao Legs, ang award-winning GMA Masterclass, the conversation series sa Davao City kag General Santos City, ginpakigbahin ni King of Talk, Boy Abunda, ang iya eksperyensya kag natunan sa kabuhi nga naging inspirasyon sa mga estudyante. Ini ang gintutukan ni Julius Vilacaol. Nasa edad naman lahat dito, no? We made it chocolates, happiness with chocolates because I do an afternoon show. Buena man nga fast talk ang ginpatigayon upod ang undisputed king of talk kag media icon nga si Boy Abunda sa Mindanao Legs ang award-winning GMA Masterclass, the conversation series nga ginhiwat sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Puno sang istorya sang kabuhi, hindi malipatan nga inagyan, pagpanikasog, pagbangon, leksyon, kag inspirasyon ang iyagin pakigbahin sa mga nagtambong. Hindi lahat ng laban kung ano ang ibinibigay sa iyo, yun ang ibabalik mo. Laban is about winning. Laban is about tactics. Sun Tzu would say in different words that the best way to win a war is to win it and not fight it. May paandaman si Tito Boy sa hindi mapunggan nga pag-usbong sang social media. It was the chaos with the confusion, with the overwhelming availability of anything in social media. You forget the core. Patuod naman ini nga nagtudok sa mga estudyante. One thing that struck my mind talaga that Tito Boy told me is to always go back to your core. Now, whenever you tell a story, whenever you answer a question, you tell your own story. Ginpunto ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso ang importansya sang pagpakigsugilanon bilang panugod sa paglonsar sang conversation series. Kalakip sa mga ini ang bulig sini sa pagpasanyog sang mental health awareness. Not only raised awareness about mental health but also fostered a culture of empathy,
compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Nagpasalamat naman ang partner school nga Holy Cross of Davao College. We acknowledge the GMA Network, the GMA Regional TV, the Synergy team, and the Holy Cross of Davao College for working together towards the development of future leaders through dialogue and discourse. Nangin mapuslan nun man para sa kapin 1,000 ka mga estudyante kag mga manunudlo sa STI College sa General Santos City. Ang ila pagtambong sa GMA Masterclass, The Conversation Series, kung sa diin, dinapit man ang King of Talk nga si Boy Abunda. Sabihin mo sa sarili mo, Marika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Ano ba ang problema? Saan ba ako nagkukulang? Change that mindset. It is impossible until you make it real. Nagpasalamat naman ang STI College sa mga partisipante sa mga aktibidad. May mga times din po talaga na bumababa yung self-confidence namin. And dahil po dun sa sinasabi niya, may mga matutunan kami. We have the incredible opportunity to embark on a transformative journey with him through the esteemed GMA Masterclass, The Conversation Series. Great appreciation to the GMA family for choosing STI Gensan to be the host of this league in Soc Sargent. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Malapit sa Cagatos, Calupok ang naglanog wala pa 1 minuto matapos natiruhan ang 1 pulis sa Chicago, USA. Ang insidente ang nagluntad sa 1 traffic stop sa nagligad nga March 21. Matapos ang suspect nga ginkilala kay Dexter Reed Jr., 1 ka African-American, ang ginpadulog bangod sa suspetso nga wala ini nakatakod sa seatbelt. Ang pulis ang nasamaran sa iabot-kon. Napatay naman ang suspect. Apisar wala pa man sa konklusyon nga ginpagwa nga mga talatapan. Ginalauman naman ang pagluntad sa malawig nga debate sa paggamit sang puwersa sang otoridad. Linibo ka mga pasahero ang nagbiyahe pauli sa ilatag sa kalugar nagikan sa Dhaka, ang kapital sang pungsod Bangladesh, para magsaulog sang Eid al-Fitr kag sang malaba nga bakasyon. Ang selebrasyon sa Bangladesh ang nagasugod sa Bengali New Year, 3 ka adlaw nga Eid al-Fitr kag weekend nga nagadala sa holidays sa 8 ka adlaw. Ang Dhaka ang nagaserbe nga sentro sang trabaho sang 22.4 million katawo. Ang biyahe sa sining nga mga selebrasyon ang masami nga ginaupdan sang risgo bangod sa mga overloaded nga mga ferry, trains kag mga bus. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid sa nama sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita nga gibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.